Magandang umaga. Kamusta kayo? Sa araw na ito ang ating tatalakayin ay tungkol sa heograpiya ng Pilipinas. Ang ating learning competency sa ating aralin ay natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Bilang pamantayan sa pagkatuto, kailangan na ibibigay ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas. Natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas at nailalahad ang mga bansa at katubigan na nakapalibot sa bansa. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, atin munang tukuyin ang mga nasa larawan. Ano ang nasa unang larawan? Mahusay. Ito ay mapa. Pangalawang larawan. Magaling. Ito ay globo. Ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang gamit ng dalawang bagay na nasa larawan? Tama. Ito ay ginagamit natin para makita kung ano o nasaan ang lokasyon ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Ikalawang katanungan, bakit ito ginagamit ng mga tao? Magaling. Ginagamit ito upang bigyang presentasyon ng iba't ibang bansa at matukoy ang kinalalagyan o kinaroroonan nito. Sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ay gumagamit tayo ng mapa at globo. Para matukoy natin ang eksaktong lokasyon ay maaari nating gamitin ang tiyak absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Ano ang globo? Ito ang bilog na representasyon ng mundo. Ito ang eksaktong modelo na sumasalamin sa kabuuan ng daigdig. Ito ay ginagamit upang matukoy ang tiyak na kilalagyan o direksyon ng mga bansa. Sa pamamagitan din ng globo ay mailalarawan ang anyo, hugis, at laki ng iba't ibang bansa na bumubuo sa mundo. Ano ng mapa? Ito ang patag o lapat na representasyon ng mundo. Mahalaga ang mapa para matukoy ng mga taong naghahanap ng eksaktong direksyon sa alinmang bansa sa mundo. Mayroong dalawang uri ng direksyon, ito ang pangunahing direksyon o cardinal at pangalawang direksyon o ordinal. Ang pangunahing direksyon ay binubuo ng hilaga, silangan, timog at kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ay ang hilagang silangan at hilagang kanluran. Timog silangan, timog kanluran. Ngayon ay talakayin natin ang pinagkaiba ng tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon. Ang tiyak na lokasyon ay ang Pilipinas ay may absolute o tiyak na lokasyon na nasa pagitan ng 116 na degree hanggang 127 degree silangang longitude at 4 na degree hanggang 21 degree hilagang latitude. Sa pamamagitan ng mga coordinates, maaari nitong matukoy ang eksaktong longitude o distansya mula silangan hanggang kanluran at latitude o distansya mula hilaga patungong timog. Ano naman ang relatibong lokasyon? Ito ay tumutukoy sa mga anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot sa Pilipinas. Maaaring makita ang Pilipinas sa pamamagitan ng insular at bisinal na paraan. Ang insular tumutukoy sa paglalarawaan ng mga katubigang nakapalibot sa bansa. Ating suriin ang nasa larawan, kung ating mapapansin ay pinapakita nito ang iba't ibang anyo ng katubigang nakapalibot sa ating batang sa pangunahing direksyon. Sa hilaga ay naroon ang Bashi Channel. Sa karagatang Pasipiko naman ang nasa silangan. Dagat Sulu at Celebes naman sa timog. At panghuli ay ang kanlurang dagat ng Pilipinas na mas kilala bilang West Philippine Sea sa kanluran. Samantala, ang bisinal ay tumutukoy sa paglalarawan ng mga kalupaan na nakapalibot sa bansa. Kung susuriin natin ang nasa larawan ay makikita natin ang iba't ibang bansa na nakapalibot sa bansa batay sa iba't ibang direk-ayon. Makikita natin sa hilaga ang Taiwan, China at Japan. Sa silangan naman ay ang Micronesia at Marianas. Sa timog naman ay ang Brunei at Indonesia. At panghuli ay ang Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand sa kanluran. Dito na natatapos ang ating aralin tungkol sa heograpiya ng Pilipinas. Maaari ninyong sagutin ang mga tanong upang matukoy ninyo kung inyong naunawaan ang ating tinalakay. Maraming salamat.